Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin ngayon may balak ka mag-abroad pero nagdadalawang isip ka kasi hindi ka marunong magluto tulad ko. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, may plano ka mag-abroad, gusto mo mag-apply kaso kinakabahan ka or nagdadalawang isip ka kasi nga wala kang alam sa pagluluto, ang alam mo lang kumain katulad ko. So yun guys, na-experience ko din po yan. Bali, wag kayong kung talagang gusto nyo mag-abroad o pumunta ng ibang bansa, go nyo yan, i-push nyo yan guys. Kung hindi kayo marunong magluto, wala pong problema kasi normal po talaga na marami pong nakaka-relate sa inyo na nasa ibang bansa na ngayon. Kasi una sa lahat po talaga, paano mo naman talaga din malalaman yung pagluluto or mga kinakain na sa ibang bansa kung nasa Pilipinas lang din naman kayo, kung hindi nyo pa naman din na-try mag-work, halimbawa for example, mag-work sa Singapore or makasama sila kung paano sila kumain, yung mga ganun, yung mga Chinese food, ganun na katulad dun sa akin. Na during interview pa lang naman po, tinatanong din naman kayo niyan kung marunong kung ano mga alam nyo lutuin, kung may alam ba kayo, at during that time, maging honest po kayo sa employer nyo na hindi po talaga kayo marunong magluto. Kahit sabihin nyo marunong o maalam na kayo sa Pilipinas ng mga luto, syempre iba naman yung way ng pagluluto nila sa ibang bansa, iba yung mga panlasa nila. Sabihin nyo na lang po na you know how to cook basic Filipino dish, pero wala kayong kaalam-alam sa pagdating sa ibang bansa, kung ano-ano, but willing to learn. Ganun na lang yung sabihin nyo. At saka, expected na yan ng mga employer, hindi naman yung mga employer, alam na nila yan, hindi nyo talaga alam, kasi nga hindi pa naman kayo nakapunta sa bansa nila. So, paano nyo malalaman na ganito ang timpla ng pagluluto nila, or ganito yung mga gusto nilang dish, di ba? So, during interview pa lang, wag na kayong magmagaling or wag na kayong ipa-impress nyo dahil magaling kayo magluto. Wag, kasi minsan baka mamaya mag-over expectation sila sa inyo. Mas okay na yung parang wala silang alam or tanggap nila na, kumbaga tinanggap kayo, hinayag kayo na alam nila na wala kayong alam sa pagluluto. Usually po, pag talagang kinakabahan kayo na pagdating sa pagluluto, ang magandang applyan is yung pang newborn, kasi meron po kasi yung pang newborn, kids, elderly. Dun po kasi sa kids at elderly, talagang mapapalaban din kayo ng luto niyan kasi talagang kayo magpe-prepare ng food ng mga kids, and kids minsan medyo maselan sa pagkain. Pag elderly, talagang syempre kayo magluluto at papakainin nyo yan sila, tapos meron yan silang mga bawal at na pagka mayroong mga mini-maintenance or maano na yung panlasa nila. So yan, dapat may alam na rin kayo sa pagluluto pag mga ganyan. Pero pag mga newborn, kasi usually yung newborn kasi may sinusundan talaga sila ng kung paano yung, katulad dun sa akin, yung amo kong babae, nagsisearch talaga yan kung ano lang yung pwede ipakain dun sa alaga ko, yung sa baby. So meron talaga yung standard lang sila na yun lang ang pwedeng pakainin, unlike sa pagka kids at saka elderly, yun meron talaga yan sila na yun nga, sa elderly hindi ka pwedeng lang, halimbawa mga porridge lang, kung hindi na yun makakanguya-nguya talaga, di ba? Porridge guys is lugaw, ganon. So yun nga. So yung sa experience ko naman po, ang advice ko lang, pero guys, doon kayo nag-newborn kasi ako, hindi rin talaga ako nagluluto sa amin. Kaya hindi rin talaga ako natuto magluto dito ng alam niyo, to be honest, 4 years na ako dito sa Singapore. Wala pa rin talaga ako alam na lutuin na dish nila. To be honest, nagkakain lang. Hindi kasi siguro, hindi ako nabigyan lang, hindi dahil sa ayaw ko, hindi lang talaga din ako nabigyan ng chance na magluto. Kasi nung naka-assign ako sa first employer ko, kasi second employer na ako, nung sa first employer ko is newborn, ang usually nagluluto sa amin yung amo kong babae, kasi nga pagka-araw ako yung nag-a-assign ng syempre yung paglinis ng bahay, tapos pag nagpupo yan, nagpaligo ng bata, magpapatulog ng bata, syempre wala na talaga ako. At saka ayaw nila yun na magko-cooking ka tapos biglang ka ng bata, although meron akong suot na parang yan, na para pagkakalong-kalong ko yung bata, hindi directly sa skin ko yung kasi syempre pag pinagpawisan ako magtrabaho, syempre ayaw naman nila na makuha ng bata yung smell ko, di ba, yung ganon. Tapos sa gabi, syempre minomonitor ko pa rin naman yung bata, so hindi talaga ako nabigyan ng chance na magluto, pati magmalengke, ganon. Tapos nung sa pangalawang employer ko naman, blessed lang din ako kasi meron sila dito yung tinatawag nilang popo, o yung kumbaga lola, na siya talaga sobrang galing niyang magluto guys.
sobrang as in. Tapos kasi may mga nagluluto dito na ano kasi sa kanila, kumbaga ano na panlasa nila sa atin kumbaga maalat, pero sa kanila yun na yun, yung ganon. Kumbaga hindi sa kanila, kumbaga kulang sa asin, kumbaga ganon. Pero yung sa kanya hindi, yung panlasa ng sa atin sa Pinas parang same lang din, ganon. So yun, magaling siya magluto guys. So yun, siguro ang mga ano ko lang is kung pagka may inaano lang sa akin sa almusal, kasi sa almusal maaga kasi nagigising yung mga amo ko, ano lang, yung pag may pinapa-steam lang sila, pag pinapa-air fry or may mga stir fry, yung mga ganon lang, or pen fry, ganun, stir fry, may pinapaganon lang, yun lang yung ano ko, yun lang yung ano ko talaga. Hindi talaga ako nagluluto ng dish dito, yung ganun. Tapos minsan pag mga ano lang, yung mga minsan magpaluto yung sila, gusto nila ko ng mga noodles, ganun lang. Sa noodles nga guys, palpak pa ako eh. Ito pala guys, ang advice ko pala sa inyo, ito yung na-notice ko nung dumating ako dun sa una kong amo. Dapat kasi kung kaya nyo magdala ng maliit na notebook, magdala kayo. Kasi nung time na yun, wala akong dalang maliit na notebook. Ang meron ako is yung mga xerox ng mga requirements ko. Finold ko yun ng ano, tapos may ballpen naman akong dala nun. So, kailangan talaga kayo maglista. Nung inano sa akin kung paano yung magluto o ganyan, kasi tinuruan ako kung paano yung basic lang nila, kasi mga ano sila, mahilig sila sa mga ano dito guys, gulay. Yung doon sa unang amo ko, yung paano naman yung sa broccoli, so balang ginagawa lang naman yan nung time na yun, naalala ko pa. Pero hindi talaga ako nagluluto, siya rin naman. Basta tinuruan lang niya ako dati na ano lang, magpa-boil ka lang ng ano, tapos pag broccoli yan, lagyan mo lang ng konting oil at saka asin, tapos pakuluan yun na yun. Tapos lagay mo yung broccoli at dapat pag tinusok mo siya ng ng tinidor, pag tinusok mo ganun, pagka umano na yun na yun, wag lang siyang overcook, ganun, ayaw nila yun. Tapos ano lang din sila sa mga ano ba, sa gulay, yung pagka parang ni-stir fry lang yan dyan, ano lang naman sila yan, oyster sauce lang yan, tsaka hindi sila yung sa amo kong una, ano lang yun, pag yun ng, lang yan, bawang, igigisa mo yung bawang, pag nag-smell na yung bawang, lalagay mo na yung gulay, hindi mo siya yung parang katulad yung sa akin, kasi gusto ko yung bawang nagba-brown talaga, dito hindi, pag sa mga amoy na yan, yun na yun, ilalagay yung tapos isasangkot siya mo, ganyan, tapos meron ka na dapat na yung oyster sauce sa tubig, yan, mo lang, o kaya asin, depende sa kung anong nila sa'yo na gusto nila, ganun, tapos lagyan mo lang siya konting tubig, tapos ganyan, tapos may konti, ganun lang, medyo half cook yung gusto ng amo ko, depende rin naman sa amo, ganun ang gawin nyo na lang, tanungin nyo kung paano yung gusto nilang way, at saka anuhan nila sa oras yung pag-ano ng isda, yung sa pag-steam, mahilig sila mag-steam ng isda dito, yung mga meron yan silang na maging aware kayo dun sa oras, kaya dapat pag nasa kusina kayo, meron kayong maliit na alarm clock or meron kayong relo talaga, kasi ayaw nila yan nag-overcook sa pag-steam ng isda. Dapat yan pag mga maliit o medium size lang, mga lang yan, 7 minutes, 8 minutes, yun na yun. Huwag nyo nang, kasi hindi mo naman pwede siyang tikman or anuhan, diba? Tingnan mo lang yan, basta pag in-steam ng ganun, patay mo na yun, yun na yun. Pag mga malaki, siguro mga 12 to 15 minutes, mga ganun lang siya guys, yung pero ako hindi ko pinapaabot na 15 minutes pag ako nagbabantay. Siyempre sasabihin naman nila yan sa'yo, pero yun yung tatandaan mo, dapat tandaan mo rin, lagi mong tatanungin yung oras, kung gaano siya katagal. Pag prito, ganun din guys, mas maganda alam mo yung kung gaano. Tapos dito guys, may technique ako pagka nung dati nung pinaprito ako, sinubukan ako ng amo ko lalaki, kung marunong na ako magprito. Ang ginawa ko niyan, kasi iba yung nila mantika dito sa olive oil at saka yung mga sa canola oil lang. Pag ka ng tinatapon na agad nila, hindi sila masyado nag-recycle ng yan. Ang ginagawa ko yung asin, pagka ganun yung asin na pag nilagay ko sa kawali, ibig sabihin nun na yun, mainit na, so saka ko ilalagay yung isda. Tapos dito sa kanila, yung isda pag nagprito ka, dun sa dati kong amo, nilalagyan nila ng cornstarch. Oo, nirarap nila ng cornstarch bago hindi ko alam, basta ganun yung nila, wala naman ako alam sa cooking kasi. Tapos yun nga, basta lang, ilista mo lang yung, para kung halimbawa ang kailangan mo talagang malaman yung oras niya, kung gaano katagal, tapos syempre yung procedure niya, tsaka yung lista mo yung mga pangalan, ganun, yung mga tapos YouTube ka, ganun. Pero ako nga rin guys, wala pa rin alam hanggang ngayon. Yun ang gusto kong matutunan din, magluto ng nila. So yun lang guys, sana may